Manabog salamat. Welcome sa aton nga pagpangalagad subong adlaw. Sabado kag ilang tulog na lang. Election day na. Wow. Sa dyan subong ang kamangay sa aton nga mga butante dira mga politiko labi na gid sa mga areas nga hotly contested no. 4th district, 5th district, 3rd district, first district kagiban pa nga mga distrito diri sa may probinsya sa Iloilo. Sa Iloilo City daw ay kita kabati subong sa mga kasubong sa nga mga balita para mo sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Kahapon may mga post good morning nga aton mga katuran, sabi na gano'n aton mga abyan nga hatakay kwarta. May mga stand-off kani kahapon sa 4th District of Iloilo kag salamat kita kay bangod sining social media makita naton insigida. Good morning dira sa akon nga mag-abyan sa bahin sang 4th District of Iloilo. Wala siliwan kundi si Atty. Marvin Dakilanya. March, good morning lang da. Along lang kamuda no sa bahin sang 4th District of Iloilo kaya mo ini ang pinaka hotly contested nga mga area sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Ang inyo abyan sa Hanginan Art Calzas, welcome sa aton nga pagpangalagad subong adlaw kag diri kita sa studio sa Bullseye kag of course sa programa Ilonggo News Live. Ayo diri kay Erko na hindi na palason si Atty. Dusban kung diri sa aton nga gamay pero daw kanami nga mabugnaw nga lugar diri sa aton sa programa naton subong adlaw. Ang aton nga guest sa karon wala sigliwan kundi si Director Didoy Hiduspan, isa sa mga outstanding director sa probinsya sang Iloilo. Amo ning opisina nga sa karon pinaka makapig naton the best nga opisina sa ahinsya sang gobyerno diri sa may Region 6. Good morning Director Hiduspan, ang imo pagpalamyaw sa mga stakeholders sa probinsya sang Iloilo kag sa kupan sang Region 6. Good morning sir. Good morning sa tanan. Good morning sa aton mga kandidato nga subong ginakamang sa iban. Away kami gi-intra sa politika so may agas tanan. Gani. Mayo kay ini niya opisina niyo ay kamo gi-intra sa politika pero after election kung sino dira ang magabadaog laban-laban ti makadto man nagyapon sila sa LTO. Before ako mamangkot sa mga pamangkotano nga ginahaboy sa aton direktor nga ginlista na naton inog pamangkot sa imo. Mga ayo lang ang mga pumuluyo ang mga stakeholders sa Region 6. Kamusta anong mabalita nga mapaabot sa aton sa LTO Region 6 sa pagpauna ni Director Hiduspan sir? Well, ang good news no. May anong kita ka opisina nga gin-create no. Ini layina no, layina. So this is ang aton mga district offices created by law. So may ara kita anom no, 5 diri sa Panay kag isa dito sa Negros Occidental. Ang dito sa Negros Occidental among Ilog district office. Ang diri sa Panay amo ni ang Putotan district office. Maayon district office. Pandan District Office, San Miguel District Office, ano pa? Daw mo na no? 5 na San Dionisio District Office sa Northern Iloilo. So mo na no, 6 ka opisina ang gin-create subong kag ginatingwaan naton nga mapunduhan para mag-operate na kita. Makahatag kita sang serbisyo dito sa mga ini nga mga lugar. Diri ko ani mamangkot si mo. Why is it kina-create ka mo sa opisina? Nagdugang ka mo sa opisina, Director? Well, basta na no, sang San Dionisio District Office no. Ang kabanwahanan dito sa Northern Iloilo to 11 na kabanwa. Kag isa lang na atong district office dira no sa Barotac Viejo District Office. So kinanglan ginaton nga may isa pa ka district office dira no para nga we will bring services closer to the people of Northern Iloilo, especially dito sa punta no sa mga istansya down no. Ang di malambot sang Barotac Viejo District Office. Ini bala makadi-congest sang kadamuon sa mga tao nga nagatransact dira sa may regional office sa may Tabuksoba, Director Hiduspan? Well, not only the congest no, pero ang aton sinitinutuyo sinadiri nga una amo ang pagpalambot sang serbisyo naton didto
sa mga tawo nga sa mga kliyente nga hindi kasarang biyahe from Northern Iloilo to the regional office diri sa Iloilo or makadto didto sa Barotac View District Office nga ga-cater sang mga muni nga transactions. Ang ining mga district offices headed by sino, Director Duspan? Wala pa no. So inigin create pa lang this year no, siguro naglo ini do last month lang. Awo, kuno mo hindi pa ni operational subong. Wala pa ang nag-operational naton no nga opisina out of the 6 is ang Pandan District Office. Kagang San Miguel nga District Office no, ang Pandan Extension Office ni sang San-O cooperate na ini no. Pero by the fact na nag-district office na siya, Butslingon may sarili na siya nga pundo, kag may sarili na siya nga item sa mga personnel. So Butslingon di na ta magkuha from Antique District Office sang personnel nga ma-augment dito sa Pandan Extension Office kay because district office na siya, may bag-o siya nga mga plantilla positions nga ma-fill up naton. Would you consider ang localization sa mga empleyado kung mga gin-create ini mga opisina malapit sa mga area nga siya ng mga empleyado araman? Would you consider sa mga localization sa mga empleyado, Director Dusman? Well, hindi no, mga pagpatindo pag-create sa mga district offices kani makabuligid dako no. Kay ti makadugang kita sang empleyado nga halin dira sa mga amo ng area. Maka-empleyo kita. Maka-hire kita mga job hires dito. Kaga ang mga empleyado nga i-hire naton dito, mas familiar sila sa lugar compared sa nga masign kita from other district office pakadto sa amo nga mga opisina. Luwas sabi sa kinpabutyag nimo nga you're bringing the government closer to the people. Ano pagid ama konsepto ninyo nga nag-create ka mo nga ibangayin siya sa gobyerno nga tani may araman sila nga mga opisina kasubong sila. Why is it nga ang LTO ya daw kadasig lang patigayon sa sini nga mga plano, Director Duspan? Actually, hindi magit amo ni tamang kadasig no. This is an effort in tandem with the local leaders no. Okay. Mga local leaders naton like ang aton mga kongresista nga represent nga mga representatives naton sa amo ni nga mga distrito. So amo ni nga atong ginatap para nga malantaw Manila kung kinanglan gid no. Kinanglan gid nga magpatindo kita sang additional district offices sa amo ni nga mga lugar. No, so kung tawon mo like for example ang Northern Iloilo no. Ang Barotac Viejo isa lang na ang district office naton kag taman kalayo pasbay kun ikaw from Estancia. Taman kalayo ang Barotac Viejo kung halin ka sa Estancia nga ikaw makuha ka lisensya, ma-avail ka sa services sa amon opisina, malayo man katama ang Barotac Viejo. That's why nga palapit-lapit naton ang serbisyo or dugang-dugangan naton ang serbisyo by creating a district office sa San Dionisio. Director, ang ini mga opisina sunod sa imo gin-create ini bangod man request sa mga public official naton dira sa may areas kasi you mentioned mga congressman, mga LGUs naton da. Ini bala hindi butawan balon nga hindi kamo yan nag-request, sila nag-request ni. Hindi no, ang ini nga mga lihok no, ginabululigan ni no, hindi niya initiative lang sang aton opisina sa LTO, hindi man inisyatibo lang sang aton nga mga local leaders no. This is a concerted effort. Do cooperation ni kasang aton mga local leaders kasang LTO combined no. Kaya para malantaw naton no, una ginalantaw naton ang pulso sang mga pumuluyo sa inang lugar. Kay kung makita namon nga kinanglan pa another district office, we coordinate with the congressmen. Kay sila ang gapasar sang bill para mag-create sang law no. So hindi kami kakadto sa iban no, like plus may makadto kami kay mayor. Or kung sino ang maka-cater no, malantaw namon kun diin nga banwa ang pwede namon mabutangan sa opisina like Pandan no, like Pandan. Ang San Jose naton nga opisina taman kalayo as compared sa northern parts ng Antique. Oo, Pandan lapit na sa Kalibo. Like ang San Jose is more than 2 hours away no. Correct. Maski dasig nimo dlagan pakadtos Pandan
So how can you expect people from Pandan Mm. to go to San Jose on a regular basis para maka-avail sa serbisyo sang LTO? Mhm. So amo na nga gimbutangan naton dito sa Pandan Mm. from far north pakadto diri no, Mhm. San Jose nga district office. Mhm. Kay para nga may serbisyo kita dito sa northern part sa Antique. Mm. So Ang- amo na nga ginabutangan naton para mapalapit-lapit ang serbisyo dito no, kay ang guwa sina ang mga people of Pandan diri sa mga Sebasteng area, Basti ano ganin Dason si Nicolasi, Kulasi, oh. Colasi no. Ang iban sila makadto na sa Kalibo kay malas malapit ang Kalibo Yes. kumpara mo sa San Malayo Jose. man gyapon no, malayo man. Ano yung gyapon? Although nga may ara man kita ibahay na subong. Pero by putting up offices no, ginapalapit nato ng serbisyo sang ang land transportation office sa mga tawo nga gakinahanglan sa aton serbisyo. Correct, no? Ang Pandan niya mo ni ang hometown ni Kon, Senator Ligarda. Yes, in fact No? no, may ara pagigani kami nga ginlihok nga i-create nga opisina do field office naton Mm. sa Kaluya Semirara no. Oh, Kay ginalantaw naton nga ang Semirara ya as compared sa mainland Kaluya tama na ka progressive nga lugar no. Pero deprived sila sa services no. So ang Boracay ginalantaw man na naton nga bulutangan naton sang isa ka field office man no. A world class island resort deserves a world class man nga LTO service no. correct. Oo. Ang Negros so far di mauna tani sa Panay, no? Sa Guimaras, why ka mo sa creation? Isa lang gid ang Guimaras. Well, ang ato niya nga Guimaras daw okay na tanan no. Wala mo ginalantaw man nato na number population. Na-consider nyo population Yes, population no. Para mag-put up kita sa district office kay kung gamay mo lang ang atong gina-cater, di pwede man ang gobyerno kay gabayad ikaw sa serbisyo mo sa mga personnel, gagapatindog ikaw opisina. So ang investment sa gobyerno must be commensurate with the population it serves. Sa creation sa Angkwan, sa sining Negros Island region, magabuhin ini sa kwan sa imong jurisdiction, no? Pero sa no pa nimo operate ang Inayar man, why pa? Well, ang Inayar nag-law na no, RA 1200. And nag-law na nisang February no, and effective na yung February no. And in fact sa January nag-submit na gani kami transition plan. Para nga ilang taon na to ni kung diin kung paano ni do parang ano parang IRR no. So far as LTO is concerned, kung sino ang staffing composition, sino ang ma-serve as administrative division chief, kaganong staffing composition, kung diin kami temporarily ma-house ang regional office no. Hindi man po silingon nga pagambal nga created ng ang opisina, may physical nga structure kada yon. No, in fact we inspected Dumaguete nga kung din kami nagabilo nga infra cluster ang LTO, so dapat dito kami sa Dumaguete, but well for operational efficiency may temporary kita nga opisina dito sa Bacolod City sa Mansilingan wherein we can temporarily operate the regional office. In the meanwhile nga way kita sang physical nga structure dito sa Dumaguete City. Kagang staffing pattern nyo, hindi pa maagi pa ni sa kwan guro sa opisina sa LTO sa main office kung sino ibutang nila nga direktor dito sa may bahin sa kwan sang Inayar? Well, ang points na sa amon actually ang gahatag sang designation ang DTR no, ang department no. So that's why nga ang aton nga transition plan gina-submit na naton dito sa Department of Transportation. Sa January pa to no. In fact, we were already called by the chairman of the Visayas Development no, si Congressman Cheding Alvarez. Para nga lantawon niya no, hindi lang LTO ang readiness lang nga maka-operate na, but all the other agencies combined no, kung sinong makauna dito hatag sa serbisyo nila as Negros Island region agency. Mabuhin inakali sa imong kwan no, sa imong task kay kung panay na lang imo
tagaan sa imong kwan sa imong pagtamod kag manginhead ka lang sa panay kung mo na matabo. Yes, ang aton contribution sini sa Negros Island Region, 7 district offices. One extension office, one licensing center, kag duwa ka driver's license renewal office sa sa mga mall naton bala. So muning atong contribution sa Negros Island Region. Ang contribution sa ang aton nga oriental nga side sa Region 7 is 5 district offices. So butsilingon ang NIR will be composed of 12 district offices, 7 from the occidental side, 5 from the oriental side, 1 licensing center, and 2 de la Rose. Amo ni ang composition sa NIR. Pwede na kamo gali maka-request kung dire ka gaobra taga Bacolod ka, pwede ka request ma-transfer dito, no? Kay team hapos mo subong bala sa kwan, subong sa PNP. Mga PNP, gusto nila yung ma-assign dito ang taga Negros mismo. Gusto nila ma-assign dito sa bayan sa Negros para hindi na sila magbiyahe magkato dire. Amo man siguro ang konsepto kag panawan guro sa mga empleyado nga na nagatrabaho diri sa may kwan sa may Region 6 diri sa Iloilo. Actually, no, Sir Art, no, ang mga taga Negros nga item, ang mga Negros nga empleyado nga dito nga ila item, ginamatamat na ganin sila to sa Iloman. Dito Okay. na ila assignment, no? Kasi, kung na-item mo sa Negros nga site, so it is appropriate nga dito ka na Correct, serve, correct. no? Kasi kinuha mo ng item mo, gina-applyan mo, dito ka na promote. O kung gusto mo din masaylo, why pa mag-operational lang NIR, dapat saylo ka na di sa Panay. Otherwise, you'll be stuck to another region. Correct, no? Director Induspan, ginapamakotaton ini ang kwan ang komposisyon sa mga district offices according sa report mo. Kamusta subong kay ti madamo sa mga pamangkot, Director? Before ako malipat kali, tribute ng controversial ba to sang tumbuganay na bungguan sa kwan sa NAIA, no? Yung mga bullard to, ay kung itindi ko ng mga bullard niya. Ini bala, I don't know kung maka-comment kasi ni, kay daw LTO sa to, DOTR sa to ang nag-spearhead sini. Anong pasada sa to, Director man? Ini bala, kinahanglan na may mga bullard kani, kung can you explain kung ano ng bullard para may dihan sa to mga tagpalamati? Well, ang mga bullard it's a safety equipment or a safety nga structure nga ginabutang sa mga like airports, no? Para nga kung may maarangkada sa mo ng area, it is meant to protect the civilians or the passers-by or the pedestrians nga gaagi dira, no? Like sa airport, no? Ang naiya nga incident, it was very tragic. Supposedly, kung the bollard is serving its purpose, hindi to magdiretso ang salakyan, Gani. kaya be stopped by the bollard, no? Kaya kung lang tawon nyo sa, maski makita mo na sa mga Facebook, ang bollard should be dug deep into the Permanent bala ng structure ya? well, supposedly dapat permanent, no? Kaya para nga may ma-serve yung purpose of stopping any vehicle. Maski ganit truck na makita nyo sa Facebook, Ginalubong na siya, no? ginalubong na siya kaya para nga kung may magdiretso na nga mga salakyan or any vehicle for that matter, maski truck pa na siya, somehow ma-stop yan, no? Kag hindi siya magdiretso to sa mga passers-by or pedestrians or passengers. Kundi hindi na dapat proteksyonan natin. In that case, obviously, why nag-serve ang purpose ang bollard? No, that's why nga may nagkalamatay, may nagkala-injured. No, added to the fact nga siguro gina-investigar pa man ini. There might be a driver's error there or a mechanical error depending on the investigation of the police kag sang LTO man. Ini bala applicable man sa aton dire ining mga bullard kini, Director? Well, applicable gid, no? Supposedly dapat may mga bollard makita sa aton airports. Kaya amo na yang makasalbar Specific lang na sa airports o kung sa mga areas? Hindi man, no? Maski gani sa aton nga mga service roads naton, no? Okay. Pwede man takabutang bollards sila, no? Depende kung how the DPWH or sinoda ang or the LGU will see nga may kinahanglan nga safety may mga safety structures kita. Like plus na, no? Sa service road.
there might be a need for a bollard because ang service road may mga portion dira nga where the pedestrians nga jog sila, gapalakat sila sa ilang mga pets, no, ga walking sila, ginahimo lang nga daw leisure nga place. So kinahanglan naton proteksyonan ang mga pedestrians sila, passers-by, kag mga civilians nga ga use ang ina nga mga spaces, and we need bollards for that. No, I think, no, para nga kung ang mga high speed nga mga salakyan magsakad hindi magdiretso sa nagausar man nga mga pedestrian sa ilang mga lugar. Sino ang pwede makarecommend sina DPWH, LGO o kung LTO Director dos Well, pwede man ang LTO, no, pwede man ang LGU. Kahit sila man niya depende sa mga depende sa need. Kung like sa airport, pwede man niya ka-recommend sina yung airport manager or ang kaap, no? Okay. Kaya iti, pagwa pasulod ang mga salakyan, kung may mga trouble dara o pas may miscalculate sa isa ka driver kag magdiretso siya, so damo ang makalamatay o damo ang ma-injured. Very. Director Duspan, isa man ka alarming sinidig test na publish man na gani kagaraman gani sa social media. Ining mga ining mga driver bala nga under the influence of drugs, kag according sa report kani sa LTO daw more or less lapit ini sa isa ka gatos ang daw king suspend, no, ang ilang license o kung ang mga tagiya sini sa mga company ni daw may show cause order sini, no. Kamusta, anong monitoring nimo? Ano bala ginahimo ninyo diri sa may Region 6 sa mga driver? May ara bala kamo nga mga random survey sa random drug test sa mga drivers, kag may mga educational bala kamo nga approach sa mga tag-iya kung sa mga driver, Director Dusman? Ang educational approach sige na yan, no? Maski mag law enforcement kami, it goes along with the driver's education, no? Ang insofar as drug testing is concerned, no, after may natabo dito nga nag-positive sa drug testing ang aton mga driver to sang tricycle, driver sang taxi kag duwa ka modernized units, we see it fit nga mag-coordinate sa PDEA to conduct drug testing on a regular basis, no? Hindi lang kung saan lang madumduman naton, no? Kaya sa 100 pila to nga test naton 157. Apat ang nag-positive. Wow. So kung imagine kung 500 ka bilog nga aton testing, basi 6 na to o 8 o 10. So hindi naton makonsensya nga we are tolerating on the streets, on the roads nga biyahe ang mga drug user naton nga mga driver, no? May imagine mo na blang imo driver sang imo nga ginasakyan nga jeep or imo nga ginasakyan nga taxi is a drug user, basi din na katutaloon o basi basi mas speed trip to sa kagibunggo kato sa kundi, no, basi magpakarira to siya. So amo nang aton nga ginalantaw, and I have already coordinated with PDEA Regional Director Melvin Stoke about the conduct of drug testing. Hindi lang sa I don't know if gusto nila ipasulod ini sa Uplan Harabas, but doing it on a regular basis is the most prudent thing to do. Kay kinanglan naton i-eliminate ang transportation industry sa mga driver nga drug user. Kay they have no place in the road. Correct. Kaya isa sini Director na siya naton nga sa una, before ikaw magkuha sa imong driver's license, kinahanglan nga ma-undergo ikaw gid sa drug test. Pero daw, why set nga daw wala na ini mapatigayo na Director Dusman, sir, nga di makuha ka sa imong driver's license, pero hindi na gid compulsory nga mag-undergo ka pa sa drug testing, Director Dusman, sir? Subong with the alarming number of the nagpositive, no, sa drug use after the Uplan Semana Santa, we are seriously considering ibalik ang drug testing as a requirement for renewal or new license or anything nga ma-license ng section, dapat may aragid sang
drug testing, and we're waiting for a memorandum to be issued by the office of the Assistant Secretary or the DOTR for that matter, because ang aton sa pong bagong secretary tamang kapisan, no? Correct. Maubin pa. And is going around, no? Going around one region after the other para lang tawag kung anong problema. Kag ang concentration niya actually gid sinidiri ang Land Transportation Office, because if you are the secretary for the DOTR, you have 18 line agencies under your wing. Wow. Hindi lang LTO, hindi lang airport, hindi lang seaport, no? But because of the tragic incidents, one after the other, no, ang concentration ni Secretary Vince Dizon, apparently, ang Land Transportation Office, that's why nga kami, no, very excited man kami to work with Secretary Vince, because ang character ni Secretary Vince is very enthusiastic siya, very sincere in his approach. Kinahanglan nato mga leader nga mo ni. Ang direktor, ang inang mga bagay, no, nga sinaton, mabalik kita, dire kitang mo sa drugs. Mayo na kay maibalik yun na. Saan nyo ibalik ang requirements ka magpa-renew ikaw kung makuha ka ikaw sa driver's license? Kailangan nga ma-undergo ikaw sa drug testing. Well, I really expect it to be soon, no? Kasi, subong ag-expect ko ni ko nga pagtapos eleksyon may ari ni nga manaog nga memorandum or department order nga bringing returning the drug testing, no, sa as one of the requirements for any license transaction, no. May mo direktor tanaw bla sa ligad. I don't know kung na check nyo ni kay mga damo kita sa mga incidents sa ligad nga nagabaliskad mga salakyan, may sa murder sa may norte akon sa Sor nga bahin sa nga probinsya sa Iloilo, may nagalamatay dito. Iban sini mga auto, mga depsayro nga salakyan. Ini bala way kamo sa mga magluwas nga way nyo pa balik inang mandatory aping requirements. Way kamo sa random check up abi magluwas nagsitim to sa ligad. Way kamo sing pag-check sila kung kainom ni sila. May nagabantay bala sa dalan sa mga membro sa LTO. Well, kita mo, no, subong, no, alin sang middle of last year, no, sa pagpungko naton. Makita mo man how we transform the law enforcement into a very active law enforcement nga unit, no. Very visible kita sa dalan. In fact, our efforts were supported by no less than the Assistant Secretary. Nagpadala sila duwagan ni Kapatrol nga bago. Kaga they intend to send more to augment the meager resources ang aton nga law enforcement service, no. Kaga balikan man nato ni na isang renewed effort man, no. May mga night operations nga ni kita. And may mga early morning operations na kita. Kag sige-sige na kag the regional office is supporting actually the law enforcement all the way, no. Kaga hindi taman lang ang mga tragic incidents nga kalatabo, hindi taman ma-attribute lang sa drug use or sa alcohol use. May araman mga driver's error, may araman nga may mga mechanical error, may araman mga reckless driving, may araman lack of education. That's why nga ginalantaw man naton on a case-to-case basis kung ano ning mga insidente, anong cause ni sa nga monitoran. Abi mo direktor, I don't know kung may data ka mo, no, sa LTO. Pero almost every day, may mga balita kita nga damo ka dyan na diskrasyang motorsiklo. Mga, kundi lang yan, ulan kaginit yan, damo ka dyan siguro, no? I don't know kung may data ka mo, sa may katanaw ka mo kung kasaka, may baseline ka mo nagsaka ang insidente sa motorsiklo, Director Dos Panza. Well, sa diri sa Western Visayas, no. Ang data naton gahlin sa aton nga mga kapulis sa PNP. And so far as Western Visayas is concerned, we have 500 more or less fatalities in a year. Kag more than 3,000 injuries. Sobra pa sa COVID ba? All in all, all over the country, ang fatalities naton is 12,000 deaths a year kag way nagapanaog. That's why nga siling ko sa effort naton nga ni
sa region, Mhm. dapat ang ultimate natong objective is to bring this data down to the barest minimum, no? Like 500, dapat manawagin sa mga 300 or 200. Hindi naman na it's impossible for us to sa isa katuig may ma-zero ta, no? Kaya ba mo sa direktor, kahit barato ang motor mo, may 5,000 ka, pwede ka na pang down payment ka. Tikani sila, no? Sa mga rider man, medyo halong man kita. Kalabanan da, hubog inubog, mga bata, mga minors nagadala, tiyan mo ng problema naton da, no? Kinanglan siya na yung aligmat kidya LTO. May mga checkpoint wala kita nga nagasubaybay o kung nagabantay sining mga dahil sa motor director Luspan. Well, subong, no? Sige nga aton nga checkpoint, no? And in fact, subong kay tayo damo ma-checkpoint sa police. Sa mga night operations naton ga upod kita sa mga checkpoint sa mga pulis para man sa safety man namon. But election or not, no? May election o wala. Ang ato niya nga tinutuyo sini nga to bring our services closer kag road safety, no? Dapat ang mga gadalasang salakyan may rehistro. Dapat ang magdala sa dalan may appropriate nga driver's license. Dapat ang lagan sa dalan may mga safety gears naka-helmet tagtanan, no? Dapat tanaw ka mo kag nakapamati sa kay Director Ruspan sa LTO, no? Ginapamangkot aton siya ang mga ginapaabot man na ninyo sa aton diri nga pamangkot man sa iya, no? Kani nga sa aton mga katuran nga nagatanaw sa karon, good morning dira sa mga abyan naton, no? Taga naton na timpo nga makapangapi si Director. May comment na, Director? May call ka? Sabta na, ang call mo na. Sabta na, Director, no? May call pa si Director Hilospan, no? Anyway, sa aton mga viewers, subong adlaw, pila na lang kadlaw, eleksyon na, no? Balikan natin sa Diliman guys si Director Hilospan, kami importante sa nga call. Good morning dira sa aton mga abyan sa San Joaquin, sa kay Atty. Abad dira, nga nagapadagan na mayor, kag sa kay Tony June Prado, no? Kay Toto Polda sa Chawi Sports Center. Mayong aga gila sa inyo sa bahin sang San Joaquin. Sa Tigbawan dira nagapapili bilang mayor si abyan nato na Dennis Valencia. Sa Miagao si Doc Napulan. Amo ni mga hotly contested nga mga area sa karon, no? Sa first district, sa second district diri daw medyo trotaway kaway kontra si ang mga Gorset, tapos sa mga Kabanwanan may ara. Sa bahin sa third district ti Tawayman, no? Wayman to kontra ang congressman. Sa mga banwa-banwa ti Malapuyo ti. Sa fourth district ang pinakmainit sa karon, no? Nga sa din gina-post gani social media nga may kamangay na, may tagay kwarta. Sa bahin sa fifth district daw medyo matotaway pa, no? Why pa kita sinabaton ng impormasyon nitong kamangay kwarta. Fourth district kidya ang mga area nga makabig naton may ara da nga kuno tagay kwarta, may mga ginapos nga naghatag sa amo ning banwa, amo ning mga barangay kapitan, may ara da. Daw kisa may mga dala pa nga pahog, no? Ang eleksyon na agi lang gid. Pero kung magpili ka mo sa hindi maayo nga politiko nga leader naton, magasupra kita sa tatlo naman katuig, no? Kahit tatlo katuig ang eleksyon mo. Subong midterm election, sa sunod presidential kag local election man. Sunod kani nga sa aton mga kauturan masubo ini kon makapili kita sa hindi maayo, no? Kani nga piliyon naton ang dapat nga nakakabagay bilang leader sa pungsod sa Pilipinas kag sa lokal naton. Tanawon ninyo ibinag-binago nyo inibala makahatag sa progreso sa aton kalugar. Inibala nga tao dapat ibutang sa tatlo ka tuig niya nga pagpangalagad. Inibala nga tao dapat nga ibalik kita mismo sa may mga sariling kwanita. Panguna-una kita kung sino dapat naton ibutang. Ining kimpo kwanay mo eleksyon
makabig naton nga imol ka man, pigado ka man, magkaranon ka man, amo ni timpo nga langay kita. Isa lang butohon, isa lang aton buto. Imol ka man, may kwarta ka man, guwapo ka man, laway ka man, palarihas kita sa sining eleksyon, no? That's why nga pilion naton ang nagkakabagay. Ang iba may nagapost kasi nga nami ang baguhan. Ako agree man ko sa nami nga bago, basta maayo nga mga kwan, maayo ang iya nga background. Maayo sa hindi sa kawatan, may ara na nga bago man nga madasig man. May ara man niya nga daan pero medyo kabalo man niya mang mahimanwa. That's why nga kita sa Lunes, before kita makato sa voting precinct, pangamuyo git kita nga guidean kita nga kung sino ang dapat naton ibutang sa palangakuan kay magasuprer kita sang tatlo naman katuig, no? Amo man ni pangamuyo Direktor Didoy sang bago nga Santo Papa ni Pope Leo the 14th kinanglan sinidia tampad kita kang mangin missionary kita. Amo nang isa sa mga tinaga mangin missionary kita kani sa pagpangalagad nimo sa gobyerno, mangin missionary ka man. Ang mga pigado, ang mga kinanglan nga makahatag tagaan mo sa nga pagtamod, alalangay ni tanan. Why di dapat sing paboran, no? Kung politiko man ka, kung ikaw botante man, tanawon mo gid. Direktor Luspan, balikan naton ikaw. Direktor, anong mga kaso, magin-file ka mo kaso sa mga ining mga aksidente nga kalatumba nga mga salakyan sa liga, domestic cause order ka mo sa nga gipatigayon. Show cause order na kami sini, no? In fact na send na namon sa central office ang ato recommendation for the revocation sa mga lisensya nila, no? In fact ang ini nga ang Indian National Blending nga dito sa may maging salakay ito ang Biyernes Santo to nga prosesyon sa Bacolod. Sa Bacolod, no? He was found positive for alcohol use, no? And na-recommend na naton siya because of that incident. Na-recommend na naton siya for the revocation sa iyang lisensya. So why kita yagakulang sina, no? In fact may mga tragic incidents like this, no? Pinasokos naton na why na may gasugo ani sa ton sina once nga makita naton makuha naton ang datos salin sa PNP, pinasokos naton ina para nga hindi nata proactive na kita sina. Director, makita naton sa mga areas, no, nga pati atop sa mga depsayro nga salakyan puno. Kay makita naton kanina sa kilid sa salakyan ng butang niya nga minimum o kung maximum capacity 14 passengers lang. Ang nabutang na napaskil sa kilid, amo lang na ang pwede dapat kay ti sa panan sang LTO kag LTFRB. Pero kalabanan sa aksidente ng mga salakyan, sobra niya sa kapasidad. Ang babaw atopya perti kadamo sang kwan so sa may bahin sang SOR ako sa SOR nga bahin sang probinsya sa Iloilo sang Ligad puno-puno gidya imbes nga amo lang na sobra 60 ang nagsakay. Ang aton bala nga mga operatives sa LTO nagabantay bala sini sa mga overcrowd o kung tawag nila nga sobra sa karga, over capacity, Director Dusman. Kag anong violation nila sini pananglitan malakpan sila Director Dusman? Well, ang violation is lang overcapacity ang aton nga salakyan overloading kagate may reckless driving ni ang driver. Siguro natumbod mo ini nga insidente nung Sabado de Gloria bla. Mo Sabado de Gloria nga katabo sa Miagaw nagbliskad ning salakyan nga may karga nga una ganin na reports to 57 ng katawo. Pero upon investigation nabalaan to nga hindi lang 57 no 69 to katawo ang karga sang jeep. That's why nga because of that overloaded capacity natumba tong salakyan hindi na makontrol mo. Correct. Salabla na sang LTO kung saka sang driver to. Di ba? Kag ato
part to sa Oplan Semana Santa, no? Part to sa Oplan Semana Santa. Kagabantay kami sa dalanon. However, hindi man namon babantayan ang tanan gid nga nooks and places sa probinsya. No, siyempre may ara kami na gina-deploy sa mga terminal, may gina-deploy kita sa main highway. Kung nag-agit sa bukid, no? Paano naman balaan to ako nag-agit sa bukid? Kaya balaan man na nila nga may gabantay sila sa highway. So dito, Malikaw na sila. parang clear ito sa salimut dyan. Malikaw sila. Hindi siya nag-agi sa Leon, sa bukid. So dito sa Miagao. So kung naaralan na siya, nag-agi na siya sa mga main sa mga highway nga may mga LTO na, lang tuluko na muna, no? Because that is an obvious reckless nga maneuver sang driver, no? Pagpasaka sang mga why na ya safety gadgets sa may babaw atop, no? Kag masking kakabit, no? Amo na. So ang driver ganito why patugan ni lisensya. That's why nga subong ang driver to, no? Na-alarm na tong iyang ngalan kag hindi na susakwa lisensya sa LTO or in any LTO office for that matter. Abi mo ang rason sa mga driver sige dili ta magi pre. Iban mo di LTO. Mostly amo ginang ligwahe pero may nga dili ta magi nago tali kay LTO di kay dakop ta sa pulis kay LTO na karon sa checkpoint kun damo. So nga ti ini error gidya sang driver. Kag error man niya sang kung sino man lang iya gina anong cons ni pagkatapos ito kasuhan bala to sila may kaso sila sa bong ang kaso sa yang sa mga na-damage kasi siyempre ang buwa sa todo pamilya man lang to sila tanan bala mo sa isak baryo bala mo man na sa mga banwa correct ang isak baryo ng parentianay na sa tanan so kung may isa nga may sarang-sarang da sa isak baryo mga gana sila mauting titanan mo pod. Correct. No, so mo nang maintindihan taman. Kasi correct. Meron na nga sa last trip. No, tiban may ngagaw puli. Matakbil na sa salakyan tanan. But ang safety nga ang why kasang safety nga Kung trip sa kao mo to sa babaw to be, kag masalapay to sa ibang salakyan talabok to sa tanan. So muna nang risgo, kakapin pang driver to ay man to lisensya. Gat avoid mo lang siguro kung di na LTO dito tumagi sa wala LTO Gani. Kasi lisensya to. Kagani sa mga past kong interview, gina-emphasize ko gid. Kaya hindi lang niya obligasyon sa LTO tanan. This is a shared responsibility sa LGU, sa mga pulis, sa LTO, kagiban pa ngayon sa gobyerno. Na kung makita nila pasbe, no? Maagi na sa mga banwa nga malayo. Maagi na sa kung din may mga traffic enforcer sa mga local government units. Kapangayo mo kami nga ni bulig, no? Kung makita nila ini sa Bayon Manila dapat. Kasi paano kami to kadto to sa mga baryo-baryo to nga mang sitato. No, una nalantaw man namon ang safety namon nga consideration sa amon mga tinawo. Ikaduwa, ang manpower namon di na masarangan nga kadto pa kami sa mga bukid to. That's why kami bulig sa LGU. Kaya may responsibilidad mas lang to provide a safe protection sa ilang mga constituents. Ini bala, speaking sa sinang sa inline siya na sa ginastorya ni mo direktor, may authority bala nga magdakop ini ang mga membro sa LGUs daw kung sino man na may arab bala sila authority from LTO kay basim-basim sila nga sitahon mo ko ano kay LTO amo na yung mga bertoldo nga mga tao sa ibang mga lugar direktor dito. Ang mga LGU na may maran sila nga mga municipal ordinance on traffic. Why guro sa mga LGU na nga why sila sang local ordinance pertaining to traffic. So gina-cover na guro mga overloading da kun din dapat ma-park din mga muna, no? May ordinance. So but silingon why nakinanglan may araman sila sa mga local nga traffic enforcer. Makita mo man na why masang banwa nga why sang local traffic enforcer. And they have the duty to provide safety nets for their constituents. Maski gani hindi mo pagdakpon sabayon mo lang ini nga practice hindi pwede
makagwa ka to sa banwa basi may LTO to. Mula na bla maski reminder lang just to let the driver or the passengers aware nga delikado ni ang amo ni nga practice. Kaya in kaso masalapay ka ti tay ka di man ay samlang puhi ta mo. Correct. Director sa city, balik diri kita sa City of Iloilo, ang traffic diya te portegi diyan, no? Kag sa liga to kin pamangkot ko ikaw parte sa mga breath analyzer, no? Nga sa din na kung may mga insidente sa dalan noon kag may mga checkpoint dira, pwede ninyo ya ma-checkyar ang mga driver kung ini siya under the influence of liquor o kung ano man nga mga bagay. May arab na kita nga breath analyzer sa Siyudad sa Iloilo as of now, Director Dospan. Yes, meron kita no. Meron kita before sa dinagya, meron kita tatlo. That's why nagamit na to. Sa positive sa isa ka driver nga nakabunggo. Sang ano na gani no, kagahon na to after sa dinagyang. And may nagabot kita nga another 7. So may pulo na kita. Kag hindi lang kita maguntat sa pulo, no? Kaya gusto naton nga taga district office naton mayara. So nag-request kami dito kahapon nga dapat mayara pa kita additional 30. Parang tanan nato nga mga district offices mayara sa isa. Kung nga maski makaresponde lang kung hindi event of a road crash or traffic incident. Ma-check yar naton kay mandatory under the law nga kung mag-figure ikaw sa vehicular collision or vehicular accident, mandatory naging na-test ikaw for alcohol, isang imo alcohol level. With the consent sang driver na. Kung hindi ka mag-consent, under the law, revoke mo lisensya. Mo na namin. Kay silingan ikaw na to, nga kwan mo ko. May mga... May araman na yung hindi mo. Bertoldoman mo. Oo, kaya kung hubog ako ni Mambalsa nga, pagagugago lang siya. Aba ko nga, yes. Hindi ka, kung hindi ka, report ka lang namon yung or i-blatter ka namon nga nag-refuse ka. And that is a cause for us nga i-revoke ang imo lisensya. Kaya mo na yung ang ginasugo sa aton laing. At yan mo nang sakto, no? Kaya iban siya ni Marason. At yung mga ayo ko na yung mga konsulta ko na sa abogado ko, hindi ko yung hindi ko yung undergo sa breath analyzer na, no? So, may mga arad yung kabalo man, pero hindi man kabalo. Kaya mapanggit yan, mareklamo gid. Wala mo, Sir Art, no? A little knowledge is a very dangerous thing. Umugid na So, may iba na nga ma-advise nga kulang bala sa information. Kang iban pati man. No? Advice lang kabalo nga kung makonsulta sa abogado ya kasi doklon basta sa abogado ya kay mo kay kagini mo basa panit ibos nun masagag ka to imo ya kabais to sa mga pulis to. Ay bagani dia masilingang questionon pang liko mo sa wala to. Manong question la Director Dospan nga dapat may arad lang nga panamalam nga no pa Bertoldo na lang Sa ligad to daw medyo na kuan git na cut ang ako na tension sa ligad kay tiblagi pa manggot ikaw kag si di kunlo sa ligad to nga parte sa mga plaka. Pero bagin post ang LTO nga kamo mismo naka door to door sa paghatag sa plaka do kayo unique ni Director Actually, no, ang ginauna naton hatagaan sa plaka because damo na aton plaka for motorcycle. So ginauna naton hatagang plaka sa mga tricycle operator. Mga toda naton, no? Kaya ginagamit nila yung mga motorsiklo sa ila pangabuyan mo. Correct. So it's but fitting nga unaw naman naton sila. So far we have already distributed a total of 4,300 plus motorcycle plates for the TODA alone. And we intend to do more, no? Kaya may ara kita nga na-distribute sa mga district offices naton na around 19,000 motorcycle plates for the TODA alone. So TODA alone mo tricycle Owner and Driver Association. Bilog nga Region 6. Bilog nga Region 6. So matamat naton. No, kay bala mo ang mga tricycle niya, ang franchise nila ni sa LGU ni Galin. So dito kami ga-coordinate sa LGU kung din sila kasubmit sa ilang papeles for the franchise nga application nila. Kay para matagaan naton, ma-evaluate naton. Kag matagaan naton, ma-assign na naton sila plaka. That way, no, sa mga LGU makita man naton, kag mahapos man nila ma-monitor
kung sino tong kolorom nga mga tricycle nga gabi ay sila nga jurisdiction. Oo. Amo na isa sa bulig namon sa mga LGU nga para nga ma-monitor nila sino ang gabiyahe lang nga wala wala rehistro, sino ang gabiyahe lang nga wala franchise. Kasi makita nila sa plaka dayon mo. Oo, ang white plaka na subject na for a flag down. Maski sa local enforcers na nila. Di ba may di kuan kasi na may hambal kasi ni no plate no travel. Well, gapakadto kita dira because we are set to produce 11.8 million plates, no? Both motorcycle plates and four-wheel nga plates, no? 11.8 million by the end of July. Sa Dina, sa bilog ng Pilipinas. Bilog ng Pilipinas, no? So taga region may ara na allocation sa plates, no? So butsilingon, ang aton nga problema sa plaka finally ma-resolve na. No, ate ang problema sa plaka ni isang sano pa ni, no? 2013, 14, 12. So natong do printing kagdamo lang to sa mga problema, why ka pa hindi ka pa direktor no problema. Yes. So for over a decade nga problema na to ng plaka, finally sa ining administrasyon ma-resolve na. Kay sige na rin produce naton sang license plates, no? Ang aton gani nga mga sufficiencies ang aton nga driver's license na nga cards na solbar na. Ang wala masolbar kay damo guba nga mga engraver naton. Subong ga procure na kita engraver para nga hindi why na kita delay sa pagprint sa aton mga lisensya. So ang aton lang ang naresulta, no? Sa iya sa LTO ang sufficiency sa plaka na-resolve na. Finally, ma-resolve na naman ang sufficiency ang license plates ng tanan nga salakyan by the production of 11.8 million plates. At timayo ni kay ang iban sa nga wise yung plaka sige ban gaay nila. Ang white plaka. Well, may ara kita sa mga gina-craft nga policy, no? Ginatun-an naton ini sa matulid. Ang gatuon sini actually ang aton nga central office. Nga pagwa sa salakyan sa kasa dapat may rehistro na siya kag may plaka. Kaga ini gina-coordinate naton ini sa mga dealers on how to paano ini mapatigayon. This will ultimately solve ang mga delay sa pag-issue sa plaka kag sa mga rehistro. Gani. No, kaya kaluluoy ang mga tagiya sa salakyan nga makaabel sa makabakal sa bagong salakyan. And yet months pa kag magabot ila rehistro kag months pa magabot ila plaka. Dapat paggagwa sa kasa may plaka na kag marehistro kag amo na ang pinakamayutan ng innovation. Dapat nga magwa through sa policy ng LTO in the months to come. Di ba may coordination man ni ang LTO kag ang mga ang mga tagiya, ang mga kasa? Of course. So that's why nga we will change the process. We'll change the procedure. Kaya may ara kita pila ka days, no? Subong nung practice naton pila ka days pa. Magwa aton rehistro, pila ka days magwa aton plaka. May mga tamad mga dealer, may mga tamad mga tagiya. Gani. Nara na iya plaka, rehistro, hindi pa magwa. No, so, amo na the ultimate solution is pagwa sa kasa, dapat may plaka na, kag may rehistro na. And that is being studied now. Kag hopefully, we expect that in the weeks to come, may aral kita sa guidelines na. Tani ini mangkot ko tani ni sa LTPRB, pero tiyari ka naman, mailuno kung makasabat ka sini. Ining lang daw gin-open naman ang consolidation sa mga salakyan na why ma-consolidate. Kay supposed to be sa liga na mo nagreklamo diri sa mga transport sector nga singa ti ginawa nyo ka modernize ang salakyan. So man open nyo naman. I don't know kung makak-moment kasi kay tani iniya sa LTPRB nga opisina. Kanyo comment? Isa lang na ma-comment ko, no? That will silence those nga gusto nila mapakonsolidate pa. Kaya may gina-prohibit sila last time nga magsulod sa mga mapakonsolidate. Kaya nagsira na mo. Kasi kung ka gina-open na, pwede na sila liwat ka pakonsolidate, no?
So that will silence those nga mga Reklamo. reklamo nga way kami makonsolidate kay nagtapos ng consolidation. So salamat man kita no kay ginatagaan ni Secretary Vince Dizon ang ini nga mga operator no that finally they have a second chance of being consolidated no. Pero ang pinakamayo ginasanaman ko to si Atty. Altura or si Director Usmin niya kaya ilan na ilan na Idalin rin niya. linya no. I can only comment so much pero the details and nitty-gritty of that dapat silang masabat. Correct. That's why nga ginaunahan ta kada nga supposed to be ilan pero ti ari ka naman di. Anyway, may timpo kung may time man nga mag-guest naton sila, gusto naton ipamangkot nila sa ilan. Director Idospan, masako-sako ikaw sa Spadong Adlaw do Family Day ini. Pero pasalamat kita nga nagkadto ka diri sa ato nga programa sa Ilonggo News Live. Mayon na kay ka nang ginabalas na rin no, Ban? Kay aircon na din nga man opisina. Medyo minit nang gamay kay mainit kin man supong eh. Kabay pa ang eleksyon na Director dito, hindi tama gid ka init. Balaan mo ba na kung madaog ka kung maperde ka? Mabatyagan mo na mo kung madaog ka o kung maperde ka pero kung nakagasto ka na maperde ka pa masakit ina. Pero masalamat kita nga LTO wide kinta sa politika ang ilan sini ang welfare sa aton nga mga kauturan labi na gid sa mga stakeholders naton nga ila gina-cater no pinagi sa ila nga mapisan kag makabi naton nga outstanding nga direktor sa LTO diri sa Region 6. Parting statement mo, Director Idospan, sa atong mga viewers buong adlaw. Well, tilapitan ng eleksyon, no? That will be Monday. 2 days from now, no? Dalawang tulog na lang. Ang LTO ay gintas politika. Pero siyempre, apektado mga may isang politika, no? Oo eh. Isang flag ceremony, isang Lunes, muna ako ng statement that partisan politics sa sinupre sa atong opisina. Hindi ko gusto nga may mga empleyado kami or mga opisyal kami later on will be accused of engaging in partisan political activity sa upcoming election. So muna ginatag naton nga guidance sa aton mga empleyado. Although balanta man nga taga-isa sa aton may araman niya kandidato pero you cannot engage in campaigning for a candidate or campaigning against a candidate. So mula na ang ato niya sini election or election or without election ang serbisyo sa LTO magapadayon ang aton law enforcement, ang aton driver's education, ang licensing naton nga activities, ang registration ng aton activities, ang outreach activities naton kakadto kita sa mga kabanwahanan to educate the population who wish to be educated insofar as road safety kag licensing kag registration is concerned no. So may ara kita nga mga outreach sige na LGUs, every companies tanan no tanan subdivision na gusto mag-avail sa aton nga free nga theoretical driving course o free TDC naton can always contact the office para makadto kami sa inyo kag ma-educate namon kamo kag para matagaan kamo no mga first time license applicants no for a student permit matagaan naton sang necessary education kag requisite knowledge about traffic rules and regulations, traffic discipline, road courtesy. Kaya muna ang kinahanglan naton nga knowledge para maging responsible drivers kita sa ulihi. So, thank you very much, Sir Art, for inviting me over. Best regards kay ako nga Assistant Regional Director kag sa tanang staff ng Regional Office kag aton mga district officers no gamayong agas tanan. Kag mayong agas at tumalanaw kag tumalambong sa sining programa. Madamo gyud salamat Director Didoy Idospan, ang Regional Director sa LTO. By the way, good morning dala sa akon nga kasimanwa, isa sa mga nominee Director Didoy sa Hill PH. Good morning dala sa kay Atty. Nick Lotero III. Isa sa mga nominee ni si Juan Tito Oster sa bayan sa Hill PH. Isa ini ka party list no sa mga doktor. Si Tayag de Blanila isa sa mga nominee mo no.
Good morning dira sa Banwa sa Nganiway, sa kay Atty. Jojo Lotero dira kay Atty. Bert. Good morning, isa sa mga super maukod naton nga supporter kag Abyan. Sa 4th District, sa kay Board Member Rolly Distora, nagapapili board member, kag kabay pa nga magdao ka, liwat todo roll dira sa may 4th District. Ang iba naton nga mga Abyan, dira sa may Badyangan gali, kasin ko na nagapapili konsyal si Engineer Ed Canyuto. Ang bata ni Tito Ed sa Efrata Farm, nagapapili bilang konsyal. Sino pagidal nagapapili ng mga Abyan naton man si Antonio Margarico no kasi Panwa ko man bata ni Dr. Ben dira sa Panwa sa Nganiway board member kag sa Santa Barbara si Vice Mayor Ponsek Soliano sa Kabiyada si Idol Fardo is being member sa Antique si Atty. Adi Pardo board member ginapadlaganan. Kag iban pa naton nga mga Abyan nga nagapapili sa karon kabay nga palaron kamo nga mangin nga mapilian kamo sa sining Mayo 12 nga eleksyon. Sa siling naton pangamuyo gid kita before kita magbuto sa Lunes nga adlaw. Ang inyo Abyan sa kanginan upod diri sa kay Director Hidospan Art Calsa, supod diri sa kay sa aton nga crew diri sa kay Joseph kag kay Ruben. Art Calsas, happy weekend.